Alright, what's up guys? It's me. Well, I just want to tell you guys, announce to you that ang ating pong channel name na to ay pinalitan na po no, ng YouTube at tayo po ay Pinoy Adobo na po tayo. Yep, ito po ay Pinoy Adobo Reaction at yung nangyari po kasi sa Chong Talks ay medyo may issue yun sa YouTube community, but it's okay. I don't want to talk about it. I don't want to deal with it. At sinunod ko na lang kung ano yung gusto ng YouTube. In that way, makip ko tong account ko, no? At sayang naman dahil nandito na iba kong mga subscriber at viewers ay ayoko naman pong tanggalin siya, no? Anyway, isa rin po sa gusto ko sabihin sa inyo na meron din tayo isang backup channel, no? Ang ating pong Patang Jano, no? Yan pong ating pong Patang Jano ay parang dyan po ako magla-live muna, no? Live o minsan baka late upload, something like that. And that show is not really exactly like this. It's just so happen na yung show na yon ay parang nag-uusap din, no? Wala nang mga video clip or something, wala na. No, mag-uusap-usap lang, pag-usapan lang natin yung trending and in real talk lang tayo. Okay? Abangan nyo po yan at sana po suportahan nyo rin po ang Batang Jano. Kakalagay ko lang po noon and pakisubscribe na lang, no? Kung ano yung tiwala nyo dito kay from alias Siga, Chong Talks at now ay Pinoy Adobo, ay sana po pagtiwalaan nyo ang Batang Jano. And by the way, kaya ako naman po nilagay ng Batang Jano dahil ako po ay tubong Batangas. Ako po ay taga Santo Tomas, unang bayan ng Batangas from Calamba, Laguna. Kaya kayo BBI ng South, no? South Super Highway, exit kayo sa Makiling yata yun, no? Calamba yun sakop ng Calamba, dire-diretso na po yung pag-right nyo. At unang barangay, no? Santa Anastasia. Yan po ang aking kinalakihan, no? Pero hindi tayo lumaki sobra. Anyway, yun lang po, no? At bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang batiin ang ating mga overseas Filipino workers. Yan po. So, kayong mga overseas Filipino workers, kamusta rin po kayo dyan as mga OFW na nagsasabi na ako naman pwede nyo pang tawagin Chong. Kaya, Chong, ba't hindi ka gumawa na isang show about sa kaming Batanggenyo para ika naman mai-vlog mo ang mga Batanggenyo. Pero ito namang Batanggenyo ay hindi naman po para lang sa Batangas. Ito po para sa buong Pilipinas, no? At ito po yung real life, adventure, new challenges, at syempre po, reaction din katulad ito. Okay? Kaya kayong mga OFW dyan, no? At kung makikita nyo to, please subscribe din po dito sa ating bagong pangalan, Pinoy Adobo, at syempre po, no, sa isa ko pang channel na Batang Jano. Hindi po Batanggenyo, Batang Jano kasi po Jano is my name. Kaya kung gusto nyo, tawagin nyo ako doon ng Jano, it's up to you guys. But I just want to let you know that that will be my next channel also, and I probably do live on that channel. Okay? Alrighty. At syempre po, no, kamusta naman po ang ating mga kababayan natin sa Pilipinas? No? At kayo po sana ay nasa mabuting kalagayan. Lalo na ngayon po, ang nangyayari po, lalo sa Pilipinas, ay tungkol po sa flood control. Yup, marami tayong pag-uusapan diyan, no? At may kanya-kanya tayong mga reaction tungkol po sa flood control. And as a matter of fact, no, yan po ang aking parang gustong sabihin ng live sa Batang Jano. Kasi po, tayo rin naman po ay naging contractor din. What the fuck? That's right. Pero hindi po tayo katulad nila na kumalap ng bilyon-bilyon. Tayo naman po ay naghanap buhay ng tapat, no? Because of my dad, no? He was a contractor also, and there's nothing wrong kung pwede ko naman i-share yung experience, no? At sana po mag-gets to ng iba. But anyway, saka natin pag-usapan yan, ay gusto ko munang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol po sa nangyari dito sa isang MAO o Mike Abe Opinion. Kung matatandaan nyo mga kababayan ko, mga chong, na itong si Abe Boy ay nung nanalo o papanalo lang yata ni Bangat nun ay bumastos to sa show ng SMNI, di ba? What the fuck? That's right, no? Kasi nga kaya ko sinasabi po ito dahil nga may ugali talaga to no? Meron siyang tipong ugali na parang napaka-unprofessional. Yan. Para sa akin kasi, i-rewind ko lang ng konti yung nangyari sa SMNI noon. Kung matatandaan nyo, hindi ko lang kung yung by about winning, no? Pagkatapos magkapanalo or what, something like that. Tignan nyo na lang sa YouTube, makikita nyo rin naman. At sinabi niya na, ayoko na, tama na. Ganun niya yung mic, tapos natanggal. No? At ika nga parang it's really unprofessional. Instead na pumunta siya sa office at kausapin niya yung pinaka-boss doon na ba't ganito, ganyan, dinaan niya sa public. No? Para sa akin, unprofessional yun. Una-una, hindi naman siya pinapatay ni Pastor Pebiloy. No? Hindi naman siguro siya inaagrabyado. No? I don't know. Kasi may mga comment din naman ng mga taga-SMNI anchor ngayon, na nandun ngayon, kung ano yung ugali ng taong ito. And you can tell naman sa his face, no? Na medyo may pagka-grouchy boy itong taong to. But the thing is, kaya ko lang sinasabi yun kasi nga,
ginawa niya rin ito, but this time iba sa ETV4, no? And pinagmamalaki niya na merong mga nangyayaring hindi maganda sa PCO kung saan wala naman tayong sa akin wala nang hindi na ako magtataka, no? DPWH, PCO, DOH or DSWD, lalo sa DSWD, di ba? Ay talagang malaki ang nakawan niya. But the thing is, itong ginawa ni Mike Abe is just another regular expose, which is masyado na tayong overwhelmed dito eh. No, ika nga parang, yan na naman. Parang, wala na bang iba? Wala na bang magandang balita? Di ba? So, but the thing is, tama rin naman siya na papalit-palit ng mga manager doon sa PCO. Hindi nagtatagal. Hindi mga sekretary. Di ba? Sila J. Ruiz, sila Trixie, sila Carapil, nakalimutan ko na isa. Tapos yun nga, ito nga, sino itong isa? Si Gomez naman. No? At ang ibig sabihin ay dahil nga itong si Mike Abe ay nag-expose, no? Nagsabi raw ng katotohanan kung saan ay parang sinasabi niya sa kay Bangag, no? Na may mga nangyayari sa PCO. And sabi ko nga kanina, ito hindi na iba to eh. No, parang hindi na to talaga, parang hindi na ako magtataka na kung bakit ganyan ang PCO. Dahil wala man, Claire Castro. Diba? Tapos, kung anong mga pangyayari doon, may nabalitaan ko rin kay Maharlika noon na meron ding mga something sa PCO na bata-bata. Alam ko doon din yata nagtatrabaho yung anak ni Gadon eh. Diba? Hindi ko lang alam. Parang nabanggit lang yan. Pero siguro mali ako. Kung alam nyo, inbox nyo sa dito sa comment. Pero the thing is, hindi talaga stable o talagang professional sa mga taong nagtatrabaho doon. No offense sa iba, no, na matagal na sa PCO. Pero yung mga bagong upo-baga, diba? Yung mga in-appoint ng Bangag at yan ng asawa na talagang presidente ngayon, ay talagang makikita mong magulo, no? Think about it, no? Since na umupo ang Bangag, ay talagang makikita mo na purong anomalya na lang ang nangyayari. Lalo na ngayon nga, itong flood control, di ba? Pinag-uusapan na ngayon yan, no? Di ba? Kaya, ang masasabi ko lang na itong si Mike Abe ay nagsalita tungkol sa nangyayari nga sa PCO at dumaktak siya na dumaktak at panoorin natin yung kanyang sinabi. And sa akin nga, no? Ako, para sa akin, talagang hindi na nga ako magtataka. Nagtataka nga naman ako dito sa taong ito ay sa taong to kung bakit diyan pa siya sumiksik, no? Kaya siguro sa akin kasi siguro kaya nag-quit to sa SMNI, baka may offer na, you know. Kasi hindi naman niya gagawin niya kung wala siyang option, di ba? Pero ngayon nga, pinagmamalaki niya, nag-quit na rin ako sa PTV4. Meron daw dalawa nagpaplano mag-hire sa kanya. Kayo, yung mga kumpanya kayo, kung gusto niyo maganyan din, bahala kayo, no? Pero para sa akin, if I am the network and I'm looking for someone like an anchorman, hindi ko kukunin to. Diba? Kasi unprofessional eh, di ba? At imbis na iharap niya ito sa boss niya professionally. Kasi sa professional, di ba? Tapusin mo yung trabaho mo and then humarap ka sa boss. Nagba-vlog ka naman eh. Di ba? So kung talaga may problema sa PCO, you can tell that to your vlog. Pero yung ginawa mo, you are in the middle of the show na sa live and then people are paying you. Sana malang nagpaka-professional ka na tapusin yon and then saka mo kausapin ng management. I wanna talk to you guys, blah blah blah. Oh, tapos pagka pwede mo naman i-vlog at i-expose mo yung ito sinabi ko sa boss ko pero ito lang ang sagot sa akin. So ang ginawa mo kasi, okay naman. Okay naman, nagsabi ka naman ng nangyayari sa PCO, which is, sabi ko nga, it's already been like that. Hindi na ako magtataka. But the only problem is, yun nga, bayad ka talaga ng tao. Diba? Taxpayer money ang binabayad sa'yo. Sana tinapos mo yung show professionally at saka ka dumaktak. Diba? Sa vlog mo, o kung saan, o kung gusto mo, o kung kanino magpa-interview ka sa mga kakilala mong mga reporter o journalist, diba? Bilyonaryo. Sikat, ito nga papakita kong video clip, bilyonaryo to eh. I'm pretty sure sa on front pa yun, i-interviewin ka. Dahil yan ang gusto-gusto ng bilyonaryo, yung mga issue. So, kaya sa akin, I don't know, siguro kaya mo ginawa yan para mapansin ka ng tao, mapansin ka ng network, mapansin ka ng mga vloggers, no? At ang mainstream media, which is network, na ano ba pinagsasabi ko, ay, kaya ngayon nasa in ka ngayon, trending ka, isa ka sa trending, bukod sa flood control, ikaw naman ay live control ka rin. No? But it's okay. At least sinabi mo yung totoo, nakatulong ka rin sa mga tao na naniniwala na ang Bangag, no, ay talagang hindi magandang administrasyon. Tama lang yan. Pero sa sinabi mo, higop ka pa rin kay Bangag. No, hindi ka pa rin talaga bumitaw, which is, it's okay. That's your choice. Wala naman, hindi naman sinasabi sa'yo na, wag, bumitaw ka na dyan dahil ganyan pala yan, di ba? Pero kitang-kita na kumakambyo ka na naman. Kaya, but anyway, ganun talaga ikaw eh, di ba? Pagkatapos ng pakilabangan ng SMNI or what, babanatan mo ng ganyan, si Kibuloy,
parang tuwa-tuwa ka pa nung nakulong, si Tatay Digong, na dati higop ka talaga kay Tatay Digong noon, kay Sara Duterte. Ngayon, kung nung nakaibangag ka na, ay talagang tira ka ng tira, no? So, ikaw yung tipong tao na talagang be aware. Kasi kung susuntukin ka lang sa mukha, it's not worth it, no? Kaya, wala. Sana na lang na, I don't know. Pero, the only thing na iniisip ko ngayon ay, hindi ka tumatagal sa network talaga. Diba? Mukhang may offer ka na naman, ha? Sino naman yung nag-offer sa'yo? GMA. ABS, hindi kayahan yan. Dahil may Noli Di Caso pa sila. Tsaka si Noli Di Caso kahit papaano, may common sense. Sa TV5, hindi ka rin naman pwede doon. Dahil marami rin naman may common sense doon. Tsaka hindi winer na katulad mo. Anyway, panoorin muna natin kanyang video at malaman natin ang konting clip na sinabi niya. And kayo na pong bahala. Here we go. 2 buwan matapos muling magpalit ng secretary, may gusot na naman sa Presidential Communications Office o PCO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. Gumalaw-galaw ka naman. Sa isang live broadcast ng People's Television anchor na si Mike Abe, ibinunyag ng veteran. Gumalaw-galaw ka naman! Balita ko, ang building daw may tulo. Siyempre, pinag-ati-ati. Anyway, thank you Mike Abe for telling the truth. For now. Anong aktor ang umano'y korupsyon sa loob ng PCO? Alam ba nyo dito sa PCO? Matagal na! Presidential Communication Office, may problema rin. O, hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi mga manager dito. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Kasi nga, Mr. Mike Abe, OJT lang dyan. Either you can deliver or ano pa ba? Either you can deliver or you just shut up. Di ba? Ngayon, ang problema, pagka na-expose ka na sa media na may ginagawang katarataduhan, they're gonna get rid of you. Dapat pala, Mike Abe, nag-apply ka ng PCO. Wala pa isang linggo, tanggal ka. Hindi siguro dahil si Claire Castro, kita mo, puro kapal pa ka ng ginagawa pero nandiyan pa rin. Di ba? Ikaw siguro tatagal ka rin. As long as you can deliver. Sa kasalukuyan, General Manager ng PTV ang dating Executive Officer ng Television and Productions Exponents sa TAPE Incorporated na si Maria Lourdes Choa Fagar. Umupo ngayong Agosto si Choa Fagar nang palitan niya si Robert Dollar na 4 na buwan lang namuno. Kaya good morning, Secretary Deg Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisina na sa ilalim ng PCO. Meron ding corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Pagpapatunay lang po ito mga kaibigan na hindi lang ang DPWH ang may problema sa paggamit ng pera. Oo nga naman. Tama naman si Mike Abe dito this time. DPWH, PCO, DOH, DOJ, tapos DILG, PNP, diba? Tsaka, ano pa, DSWD lalo. Yan ang matindi, no? Pera-pera dyan, matindi. Pag ikaw ay best friend ng isang taga DSWD, either makabili ka ng Montero o Ferrari. If you can deliver, you will have it. Anak ng teteng. Hawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Yup! Sa loob ng 3 taon ni Pangulong Bongbong Marcos, pang-5 kalihim na si Dave Gomez na sumunod kina Jay Ruiz, Cesar Chavez, Sheloy Garafil at Trixie Cruz Angeles. Actually, siguro pa mga 3 years pa si Bangag, siguro mga 4 na sekretary pa yan. Beside Gomez. Actually, di na magtataka kung si Claire Castro maging PCO secretary yan. Dahil pagka, syempre, makikipag-deal yan. Nakaka-deliver na ako. Sinisira ko na sa inyo si Duterte, ha? So, I need this position. Alam nyo, Bangag, kung ako sa inyo, at yung asawa ni Bangag, na si Lisa Marcos, kung ako sa inyo, lagay mo si Claire Castro pagka, June 2028. Yeah, dahil malaman ni Sara, sisipain agad dyan. Anyway, tuloy po natin yung video at talagang kawawa. Ayon kay Abe, hindi maayos ang gusali at maintenance ng istasyon kahit na may budget naman ang ahensya. Dagdag na kailangan linisin ng PCO dahil sa pagpapalit-palit nito ng managers. Office of the President ito pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, Dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ng budget natin taon-taon, alam mo lang nangyayari. Nakakahiya tayo, sa totoo lang.
Sa official social media page ni Abe na Mike Abe Opinions, sinabi nitong umalis na siya sa PTV, IBC 13 at Radyo Pilipinas. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang o si Secretary Gomez sa issue. Para sa agenda, Ivy Reyes, Lunar News Channel. Yun. Yun po mga chong, no? Ang problema dyan ay talagang itong tatlong to, di ba? Well, actually, dalawa lang. Tanggalin na natin si Mike Abe daw. Tanggal na naman yan di ba? So sa dalawang ito, wala talaga. Well, I don't know Dave Gomez and I heard na ito raw si Dave Gomez ay aso ni Butod. At ang masasabi ko lang dito ay talagang ang laki talaga. Hindi lang PCO, Mike. Kung naman masyado ka namang sinosolo mo eh. Lahat ng departamento ni Bangag, no? Ay talagang problema. At yan ay nangyari nung simula silang umupo. No? Yan ang problema ngayon ni Bangag. And I'm not gonna be parang masashock dito dahil kitang-kita mo naman eh. Ano ba ang ginawa ng 3 taon na Bangag? Di ba? Sara Duterte impeachment. Di ba? Yan lang ang ginawa niya. Tapos mga anomalya, dami na, no? At sunod-sunod. But anyway, nabanggit ko lang yan dahil nga since nag-share naman ng konti ito si Mike Abe Boy, ay again, on my conclusion, hindi na ako magtataka kung bakit ganyan ang gobyerno ni Bangag. Kasi umpisa pa lang ganyan eh. Diba? Kung umpisahan nyo ulit ang mga sinasabi ni Mama Harlika at yung ibang matitulong vloggers na talagang nagsasabi na totoo, ay kitang-kita mo naman talaga yung nangyayari ngayon. And PCO is just one of it. No, flood control is the big deal right now for the Philippines. Marami nakatutok dyan. And just like I said, wag nyo kakalimutan ng mga dating kaso. Bicam. Pinadala si Tatay Digong illegally. Diba? Tapos si Sara medyo nakahinga ng konti. Pero syempre itutuloy nila sa February 6, 2026. So, talagang magulo. Itong gobyernong ito yung talagang mas masahol pa kung ikukumpara mo sa mga nakaraang gobyerno. This is nothing. Kung titignan niyo mabuti ang interview ni, nakalimutan ko yung pangalan niya, taga GMA siya, di ba? Yung episode ni Bangag sa kanyang vlog, no? Ay makikita mo na talagang akala mo ang ganda. Alam mo, saka na natin pag-usapan. Meron din ako niyan. Okay? Anyway, sana po nagustuhan nyo ang ating pinag-usapan ngayon. And again, please, no? Subscribe po tayo dito. At again, Pinoy Adobo po in here. I'm just saying na supportahan nyo po ang ating channel at let this channel grow para makapag-react tayo mabuti. Okay? Again, sino na naman ang magmumukhang aanga dito at kawawa? Diba? Iyan po. Ang ating mga kapwa Pilipino, lalo na ngayon ng mga mahihirap, which is, we always say that, mahihirap. Sila naapektuhan. Magkano ba? Pati ako magkano. Ibig sabihin, sino ba talaga ang majority na nahihirapan sa Pilipinas? Kundi ang mga mahihirap. Well, hindi yung sila. Sila ho ay image lang. Pero ibig sabihin, kung i-imagine niyo kung sino sila, maiintindihan niyo yung sinabi ko. But the thing is, sila palagi na apektuhan dito. Not the middle class, not the oligarchs, the rich people, mga anak ni Saldico. Pero ang ibig ko sabihin, sila ang hirap, sila lang ang nagbabayad ng tax, sila pa rin nahihirapan. Parang naglalagay sila ng bato sa ulo nila eh. No? Pinupukpok nila. Yan ang nangyayari ngayon sa Pilipino. Yan talaga ang nangyayari. No? Kung nagkahanap pa ng bato, ipupukpok mo sa ulo mo. No? Para maparusahan mo sarili mo. For what? For nothing. Diba? Kaya mga chong, mga kababayan, di ba? Sana ay nagtatawag na ang ibang mga kasama natin, no? At sinasabi nila na it's about time. Kasi puro gulo na eh. In 3 years straight, wala kayo napala. Wala kayo nakitang development. Anong develop nyo? Una raw, flood control. Oh, yung magsasaka. Yung pabahay. But everything, where? Meron siguro na kinabang konti. Pero ano ba yung expectation? Marami, di ba? Okay? Alrighty, hanggang dito lang po at abangan po natin muli ang ating pag-uusapan ngayon dito sa Pinoy Adobo. And again, please subscribe, no? Press your notification bell, comment. I really like the comment para ho mailagay natin dito at masagot kayo kahit paano. Okay? Alrighty, hanggang dito lang po at salamat po marami. Again, sabi nga ni Ma'am Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Ang sabi naman po ni Senator Marcoleta, hopya lang, dapat makontento ka na muna. Bakit ka nyo? Huwag mong pilitin. Di ba? Kung ano yung meron ka ngayon, doon ka lang muna. Ngayon, pag nagkaroon ka ng extra, din saka mo gawin. Saka mo, gawin yung gusto mo. Makontento ka muna sa ngayon hanggat na nakakaraos ka. Yun ang ibig sabihin ng hopya ni Senator Marcoleta. Okay? God bless everyone at Pilipino. Proud ako maging Pilipino. Pero hindi po ako proud sa nakawan sa Pilipinas. Okay? Hanggang dito na po and then I will see you again and mahalin po natin ang Pilipinas ulit.